pagpapatuloy, makikita ang entrance at exit ng downtown area ng kabisera at makikita sina Joshua at Cain na naglalakad palabas mula rito. At habang naglalakad silang dalawa ay nagsalita naman si Cain. Sinabi niya na parang isang demonyo ang kanyang Panginoon na si Joshua. At tinanong niya rin si Joshua kung paano niya nagawang mangikil sa gayong kayamanan nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sumagot naman si Joshua at sinabi niya na hindi daw siya nangikil. At ito daw ay isang patas na kalakalan. At patanong niyang sinabi na hindi ba daw tama lang na makakuha ng pantay na kapalit sa pagbibigay ng tsansa para kay Provalem. Tinanong naman siya ulit ni Cain kung bakit gusto niya ang singsing ni Provalem. Napalingon naman si Joshua sa kanya at napatahimik ito at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang singsing daw ay isang kayamanan ng the Orvis family at tinatawag itong the Elf's Tears. Ang mga elves, sa kanilang magandang anyo, ay isang kahangahangang lahi para sa mga tao. Dahil lamang sa ganoong dahilan, nagsimulang maghunting ang mga tao ng mga elves. At marami sa mga elves ang nawalan ng tirahan at namatay dahil dito. Pagkatapos nun, ang mga tao ay naging paksa ng puot para sa mga elves. Sa huli, upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga tahanan, ang lahat ng mga elves ay nagtipon sa kagubatan na matatagpuan sa katimugang dulo ng kontinente, na sa huli ay naging kilala bilang the Forest of the Elves. Pagkatapos ay hindi nahahayaang mahanap sila muli ng mga tao. Ang mga High Elves ay bumuo ng isang barrier sa buong kagubatan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas. Gayunpaman, kahit para sa mga High Elves na may pambihirang talento sa mahika, mahirap rin para sa kanila na panatilihin ang barrier sa buong kagubatan, at nagresulta ito sa pagkamatay ng halos lahat ng mga High Elves, maliban sa isa. Ang lahat ng mga elves ay nagtipon sa paligid ng huling High Elf. Itinuring siya ng mga tao bilang hari ng mga elves at pinangalanan siyang Elunbos. Pagkaraan ng ilang siglo, ang tanging taong nakakaalam sa lokasyon ng the Forest of the Elves ay ang matalik na kaibigan ng the 5th generation Elunbos at nawala kasabay ng pagbagsak ng kanyang pamilya noong nakalipas na mga taon. Ang huling family head ng the Orvis family, Zereth Dick Orvis. At habang hawak-hawak ni Joshua ang singsing siya ay nagsalita. At sinabi niya na sabi daw ng lipunan ay nawawala lang daw si Zereth Dick Orvis. Pero hindi naniniwala si Joshua tungkol dito at sigurado daw siya na may pumatay sa kanya habang sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa the Forest of the Elves. At kung iisipin daw, ang lokasyon ng the Forest of the Elves ay hindi pa nabubunyag mapa hanggang sa ngayon. Sinabi din ni Joshua na si Zereth Dick Orvis, hanggang sa malagutan na siya ng hininga, ay hindi nagsiwalat ng anuman tungkol sa the Forest of the Elves. At ang 5th generation Elunbos, na huli nang nakarinig ng balita, ay ipinakita niya ang kanyang sarili sa kontinente upang kumpirmahin ito ng sarili niyang mga mata. At sa pagpunta niya sa kontinente, natagpuan niya ang huling descendant ni Zereth Dick Orvis, na naging isang alipin ng ibang noble family, at tumulo ang luha ng the 5th generation Elunbos habang hawak-hawak ang mga kamay ng huling descendant ni Zereth Dick Orvis at humingi siya ng tawad dito. At ang patak ng kanyang luha ay tumulo sa family treasure at naglaon ay nakilala ito sa mundo bilang ang the Elf's Tears. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ang huling descendant ng Orvis family ay sinasabing namatay dahil sa isang sakit. Isang napakasama at napakalupit na kapalaran ng isang pamilya. Ang singsing na isinilang sa kapalarang iyon ay sinasabing may hawak na espesyal na kapangyarihan. Kahit daw na hindi ito magtatagal. At biglang tinawag ni Cain si Joshua at tinanong niya ito kung ano ba ang iniisip nito. Nagulat naman na napalingon si Joshua sa kanya at nagtanong ito kay Cain kung ano ba yon. Sumagot naman si Cain at sinabi niya na dumating na sila sa mansyon. At makikita ang isang napakalaking mansyon sa harapan nila ni Joshua at nagtanong ulit si Cain sa kanya kung hindi ba ito papasok sa loob. Napatulala naman si Joshua at para bang may iniisip ito. At bigla siyang nagsalita, tinanong niya si Cain kung pwede ba siyang humingi ng pabor sa kanya. Sumagot naman si Cain sa kanya at sinabi na oo naman daw at kahit na ano yun ay gagawin niya ito para lang sa kanyang young lord na walang iba kundi si Joshua. Tumugon naman si Joshua at nagsalita. Sinabi niya na ang pabor na hihingi niya kay Cain ay para ito sa kanya at para rin daw kay Cain.
Sinabi niya rin na kailangan niya ng mga subordinate na mapagkakatiwalaan niya at wala daw silbi para sa kanya ang mga taong mas nauna pang matalo kaysa sa kanya sa larangan ng digmaan. At sinabi niya na malapit na siya mag-enroll sa academy kung kaya sinabihan niya si Cain na umalis na dito at pumunta sa kinaroroonan ng duke sa ngayon. Nagulat naman si Cain sa kanyang narinig mula kay Joshua at bigla itong nagsalita. Tinanong niya si Joshua kung ang ibig sabihin ba niya ay magiging guardian knight daw ba siya ni Lady Lucia. Sinabi din ni Cain na kung gagawin daw niya ito, ang mga bagay ay magiging mahirap para sa kanyang Panginoon na si Joshua. Sinabi din ni Cain na si Joshua ay isang anak ng maharlikang pamilya na wala man lang kasama na kahit isang knight na tumitingin sa kanya. At bukod pa daw dito, si Joshua ay nagpapanggap na isang low-class countryside noble na walang masyadong impormasyon kung nasaan ba talaga ito. Sinabi din ni Cain kay Joshua na halatang hindi siya papansinin ng mga tao at tititigan pa siya ng masama at maraming nakakainis pa daw na bagay ang mangyayari sa kanya. At base daw sa personalidad ni Joshua, tiyak daw siya na hindi makakayanang tiisin ni Joshua ang lahat na mangyayari sa kanya. At kakailanganin daw siya ni Joshua upang maiwasan ang mga bagay na tulad nito na mangyari. At higit pa daw sa lahat, si Veron Shenvilles ay estudyante din daw ng academy. At ipinapalagay din daw ni Cain na muli daw hahabulin ni Veron si Joshua na kanyang Panginoon. Tumugon naman si Joshua at nagsalita. Sinabi nito kay Cain na huwag nang mag-alala pa dahil iniisip na niya na tahimik niyang gugugulin ang mga araw na mag-isa. Hindi din daw alam ni Joshua kung maniniwala si Cain sa kanya pero ipinaalam niya kay Cain na siya daw ay isang dalubhasa sa larangan ng pagtitiis na mag-isa. At isa pa daw ay may isa pa siyang gustong hilingin kay Cain. Sinabi niya kay Cain na aralin daw nito ang pamamaraan ng espada mula sa duke para sa kanya. At ito daw ay hindi isang utos bilang isang Panginoon ni Cain kundi isang request. Isang request daw na gusto niyang tanggapin ni Cain. At makikita si Joshua na nakalagay ang kanang kamao nito sa kanyang kaliwang dibdib at nakayuko sa harap ni Cain tanda ng paggalang at pagrespeto. At makikitang nagulat si Cain at napatulala ito nang marinig niya ang mga sinabi ni Joshua at siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi niya lubos magawang isipin na iuyuko ni Joshua ang kanyang ulo na walang pagdadalawang isip para lamang daw sa request na ito. At sinabi niya rin na hiniling siguro ni Joshua ito mula kay Duke Agnes. Tumugon naman si Cain kay Joshua at sinabi nito na itaas ang kanyang ulo. At sinabi niya rin na ayaw niyang makita ang taong pinaglilingkuran niya na iniyuyuko ang ulo nito sa kahit na sinuman, at lalo na sa kanya. At tinanggap ni Cain ang request ni Joshua ngunit dahil nga sa sinabi ni Joshua na what goes around comes around, ay may isang bagay din siyang gustong i-request kay Joshua. Tumugon naman si Joshua sa kanya at nagsalita. Sinabi niya kay Cain na kung ganoon daw ay nais nitong marinig kung ano ang request ni Cain sa kanya. At nagsalita naman si Cain. Sinabi niya kay Joshua na mangyari daw siguraduhin ni Joshua sa kanya na hindi na daw siya yuyuko sa kahit na sinuman maliban lang kay Joshua. Tumugon naman si Joshua at sinabi nito na gagawin niya ito. Sisiguraduhin niya na hindi na yuyuko sa sinuman si Cain maliban lang sa kanyang sarili. At isinusumpa niya daw ito sa kanyang pangalan. Napangiti naman si Cain at inilagay ang kanang kamao nito sa kanyang kaliwang dibdib at yumuko ito at nagsalita. Sinabi niya kay Joshua na kung ganoon daw, siya ay nasa pangangalaga na ni Joshua na kanyang Panginoon mula ngayon. Sa gitna ng malawak na Igrant Continent, na napapaligiran ng tatlong superpower, ang ibig sabihin ng superpower ay ang mga bansang may malalakas na puwersa. May isang ivory tower na napakataas na kayang tumagos sa kalangitan. Ito ay isang santuaryo at ang ipinagmamalaki ng mga magicians. Ang Magic Tower. At may isang matanda na hinihimas nito ang kanyang balbas at makikitang nakaupo ito sa harap ng isang bilog na lamesa kasama ang tatlong mga tao na nakaupo din at makikita din na may tatlong upuan na walang may nakaupo. Bigla namang nagsalita ang matandang lalaki na may mahabang balbas. Tinanong niya ang tatlo nitong kasamahan kung bakit mayroong tatlong bakanteng upuan. At kung bakit wala sina Flame Seat, Thunder Seat, at The Void Seat. Magic Tower Master, Ian Dunpere. Ang kauna-unahang 7th class magician, ang head ng The Seven Magicians. Tumugon naman sa kanya ang isang magician sa kaliwa niya at sinabi nito na alam naman ni Ian Dunpere na hindi gustong manatili sa iisang lugar sina Flame at Void.
At tungkol naman daw kay Thunder, naniniwala siya na umalis ito para sa isang mahalagang bagay tungkol sa kaso na ginagawa nito. At uminom ito ng tsaa. Marquez, 7 Magicians, Earthseed. Si Marquez pala ang pangalan ng lalaking ito at siya ay isa sa 7 Magicians. Nagsalita naman si Ian. Sinabi niya na kahit wala ang mga bastos na mga yon ay sisimulan niya ang ika-27 na regular na pagpupulong. At bukod daw sa mga importanteng bagay, hindi daw nila pwedeng patuloy na ipagpaliban ang pagpupulong. At sinabi niya rin na ang main topic ng kanilang meeting ay tungkol sa Primordial Stone. Bigla namang nagsalita ang isa pang magician sa kanan niya pagkatapos marinig ang topic ng kanilang meeting. Sinabi niya na parang nakakapanibago daw ang kanilang elder na si Ian dahil sa ito ay direktang nagsalita tungkol sa pangunahin nilang paksa. Theta, 7 Magicians, Stormseed. Si Theta pala ang pangalan ng taong nagsalita at isa din siya sa 7 Magicians. Bigla namang binalaan ni Marquez si Theta. Sinabi nito na bantayan nito ang kanyang pag-uugali dahil sila ay nasa meeting. Tumugon naman si Theta kay Marquez at naiinis nitong sinabi na naiintindihan niya daw. Nagsalita naman si Ian at sinabi niya kay Theta na siya ay nasorpresa sa pagpapakita ni Theta sa meeting dahil kadalasan daw wala siyang nakikita na kahit isang bakas mula kay Theta. Nakangiti namang tumugon si Theta sa kanya at sinabi nito na gaya nga daw ng sinabi ng kanilang elder na master ng Magic Tower, ang pagpupulong daw na ito ay napaka-importante kung kaya dumating siya. At higit pa daw dito, tinanong niya rin na kung totoo bang may kumuha na kay Magma. Sumagot naman si Marquez at nagsalita. Sinabi niya na hindi lang si Magma ang nawawala kundi pati na rin daw si Bronto. Nagulat naman at napasigaw si Theta nang malaman niyang pati si Bronto ay nawawala din. Nagulat din si Ian at nagsalita. Sinabi niya na ito daw ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Nagsalita naman ang isa pa nilang kasamahan na babae. Sinabi niya na tanging ang Magic Tower lamang daw ang nakakaalam ng impormasyon tungkol sa mga Primordial Stones. At sinabi niya rin na baka kinuha lang daw nila ang mga bato na yon na hindi nila alam kung ano sila. At kung hindi man daw ganoon ang kaso, ito ay isang napakaseryusong problema. Alicia, 7 Magicians, IC. Si Alicia pala ang babaeng nagsalita at isa sa 7 Magicians. Tumugon naman si Ian kay Alicia at nagsalita. Sinabi nito na gaya nga ng sinabi ni Alicia. Meron daw siyang magandang ideya kung sino ang kumuha kay Magma ngunit wala daw siyang alam kung nasaan naman sa ngayon si Bronto. Nagsalita naman ulit si Theta at sinabi nito na naiintindihan na niya kung bakit nagawang iwanan ni Mr. Thunder ang lahat at tumakbo ito paalis. Nagsalita rin si Marquez at sinabi nito na hindi naman daw sa walang impormasyon tungkol dito. At hindi siya nakakasigurado kung ito ba ay nauugnay kay Bronto o hindi. Ngunit mayroon daw na isang hindi pangkaraniwang impormasyon tungkol sa isang bagay na malapit sa lugar. Nagulat naman si Theta at patanong nitong inulit ang sinabi ni Marquez. Ipinaalam naman ni Marquez sa kanila ang kanyang narinig na malapit daw sa lugar na kung saan lumitaw si Bronto ay may isang magic swordsman din daw ang lumitaw. Nagulat naman silang tatlo nang marinig nila ang sinabi ni Marquez at bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala at takot. Nagsalita naman si Alicia. Tinanong niya na baka daw ang tao na yun na ang lumitaw. May isang tao na tinutukoy dito si Alicia na hindi pa napapangalanan. Sumagot naman si Marquez at sinabi niya kay Alicia na sa kasamaang palad daw ay hindi. At sa balita daw na kanyang narinig, ang magic swordsman daw na lumitaw sa oras na ito ay isang bata na naging 9 na taong gulang pa lang ngayong taon. Nagulat naman na napatanong sina Theta at Alicia at hindi makapaniwala sa kanilang narinig mula kay Marquez na isang bata lang ang kumuha kay Bronto. Nagsalita naman si Ian at sinuwi niya sina Alicia at Theta na tumahimik. Sinabi din ni Ian na hindi pa ito isang konkretong impormasyon at tinanong niya din si Marquez na kung si Bronto ba ay natagpuan sa Avalon Empire. Tumugon naman si Marquez sa kanya at sinabi nito na oo, doon natagpuan si Bronto, sa Avalon Empire. Nagsalita naman ulit si Ian at sinabi niya na, tutal ay nandoon naman daw si Thunder sa Avalon Empire, sinabihan niya na lang si Marquez na tutukan niya ng pansin ang taong kumuha kay Magma, dahil kung ang impormasyon na yun ay totoo, ay malamang wala na silang magagawa pa tungkol dito. Nagsalita naman si Alicia at tinanong niya si Ian na baka ang taong kumuha daw kay Magma ay ang successor ng taong yun.
isang magic swordsman, at hindi niya daw magawang isipin na may iba pang kumuha kay Magma maliban sa kanya. Napabugtong hininga naman si Ian at sinabihan si Alicia na huminahon nito, at naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Alicia. Bigla namang napatayo si Alicia at galit na galit itong nagsalita. Pasigan nitong sinabi kay Ian na hindi daw ito isang bagay na maaari lang pabayaan ng ganun lang. Nagsalita naman si Marquez at sinabi niya kay Alicia na kung isa sa alang-alang ang posibilidad. Malamang daw na walang relasyon sa pagitan nila. Galit namang nagtanong si Alicia kay Marquez. Tinanong niya ito na bakit hindi. Bakit naman daw nasabi ito ni Marquez? Sumagot naman si Marquez at sinabi niya sa kadahilanan na ang kanyang narinig na pangunahing karakter ng tsismis ay anak ni Arden Von Agnes. Naiinis namang tinawag ni Theta si Marquez gamit ang bansag nito na Mr. Earth at nagsalita. Naiinis niyang inutusan si Marquez na sabihin sa kanila ang mga impormasyon na tulad sa sinasabi nito. Hindi naman siya pinansin ni Marquez at nagpatuloy lang ito sa pag-inom ng tsaa. Nagsalita naman ulit si Theta at sinabi na sabihin daw sa kanila ni Marquez ang anumang bagay na kailangan nilang malaman at itigil na daw ang pag-inom nito ng kanyang tsaa dahil daw siya ay nabuibwisit dito. At biglang hinampes ni Ian ang lamesa ng malakas at sumigaw ito na tumigil na silang tatlo. At siya ay nagsalita, sinabi niya na gaya na ng kanyang sinabi kanina, hindi pa ito natitiyak. At huwag kumilos ng sila-sila lang at patuloy lang na obserbahan ang sitwasyon. At sinabi niya, na yun na ang katapusan ng kanilang pagpupulong para sa araw na ito at pwede na daw silang lahat umalis. Makikita naman sa pagmumukha ni Theta at ni Alicia ang pagkadismaya at parang naiinis sa kinahantungan ng kanilang pagpupulong. At umalis na silang tatlo, habang nakaupo si Ian at siya na lang ang naiwan sa harap ng lamesa. Siya ay napatawa at nagsalita. Sinabi niya na napakabilis daw ng pagbabago ng mundo. Siya rin ay napaisip kung ang pagbabago daw ba na ito ay para ba sa ikabubuti o para sa mas ikakasama ng mundo. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.